Okay, good day mga ka-Airsoft! Good day mga ka-Bigman! Hello po mga ka-Airsoft! Mga ka-Airsoft ko na ngayon ay nasa traffic, pauwi, galing opisina, pauwi, galing trabaho, nagko-commute, may sasakyan na dala, nagmumotor. Hello po sa inyong lahat! Ko po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Info. Mga karsap kong minamahal ngayon po, review and unbox ng unit ng ating bossing. Bago tayo pumunta sa ating main event, no? So, item for shipping, hindi pa pinipick up ng courier. Sana po pick upin ngayon. Pagpasensyahan nyo na po, please bear with me. Medyo merong konting hassle dito sa lugar namin, sa Santa Maria, Bulacan. Kasi madalas ang brown out, no? So, yung mga courier, ewan ko ba, hindi naman gumagamit ng kuryente ang pag-pick up nila ng mga unit. Kaya lang, ang problema is yung system nila. Okay? Sok Anthony Del Rosario, Iloilo, Mandig, Aper, Marasandig. Ito na po yung unit mo. Hopefully ma-pick up na po within the day. Salamat, bossing! Okay, kausap natin from Tandag City, Surigao del Sur. Ito po. Natin from Subic proper Asina proper Subic Zambales. Okay, yan po yung mga item natin for shipping. Ngayon po, ito naman po yung another item for shipping. Kaya lang gusto ko muna siya, maipakita sa inyo, no, kung gaano ka quality yung ginagamit natin na fixed outer barrel. Okay, mga karsop, meron ako ditong timbangan. Okay, papakita ko sa inyo kung gaano ka quality yung fixed outer barrel, kung gaano katigas, kung gaano katindi yung ginagamit natin fixed outer barrel. Okay, Lucas, picture. Hindi kasi makikita. Ito. Ayan. Hindi kasi makikita through camera. So, pipicturean ni Lucas, ipapakita po sa inyo. Okay? Ito po yung ordinary fixed outer barrel na ginagamit na nakalagay sa isang CC Shadow. Ito po, ito ha. Okay, pakitimbang Lucas. Ilan? 36. Pakita sa camera. Ayan, mga karsa pa. Yan, both camera. Yan po yung ordinary na fixed outer barrel na nawala. Yan. Ito po, yung tinimbang ni Lucas, yan po yung ordinary fixed outer barrel na nakakabit sa isang ZZ Shadow. Ito po yon. Okay? Ngayon po, papakita ko sa inyo kung gaano kabigat, kung gaano katindi, kung gaano kakapal yung upgraded version ng Bigman. Okay? Upgraded version na fixed outer barrel, yung premium natin na fixed outer barrel, yung bull nozzle. Ano ba to? Yung bull type na fixed outer barrel natin. Okay? So, timbangin mo. Dali. Yan. Sige, pakita mo na. Yan. Yan po yung upgraded version natin, ha? Ulit po, ilan? 83. 83 grams, tama? So, makikita nyo mga karsop, yung ginagamit natin, talagang stainless steel, 83 grams, okay? 83 grams, ganun kabigat, okay? Yung ordinary is 26 grams only. This is 26 grams, and this is 86 grams. Ilan? Bali parang 3 times stronger, 3 times heavier than the ordinary na fixed outer barrel. Okay? Ito yung fixed outer barrel natin. Stainless steel. Kahit ibabad mo sa tubig ng 100 years, hindi mabubulok.
Mawawala na tayo sa mundo, hindi pa masisira yung barrel na inilalagay namin sa unit. Pero ito, alloy, kusang nasisira po ito. Okay? So, itong fixed outer barrel na to is para sa ating ka-airsoft. Joseph, Tawatao, o, Candelaria. Candelaria, Quezon. Ito na po, ito po yung makakarating sa'yo, yung upgraded type na fixed outer barrel. Okay? So, thank you, thank you. Okay, ngayon naman, no, before tayo mag-proceed sa ating main event, okay? Itong unit na to is unit na ating ka-airsoft, Aris Ray Lagadia. Okay, this is a DMR's diaper rifle, timbangan, picture. Ayan, ha. Pero bago tayo magpasimula, merong dalawang klaseng suppressor. Okay, ito is a suppressor na inilalagay dito sa unit. Okay? Isa rito fake, isa rito China, isa rito fake, no quality. Okay? Para sa mga baguhan, nakakabiktima to. No? Para sa mga baguhan, pag nabiktima ka ng ganitong fake na ganito, masakit sa kalooban mo. Okay? Ayan, ito na. Papakita ko sa inyo ha. Ito, titimbangin natin. Okay? Timbangin natin ulit. Ayan. Pipicturean na lang ni Lucas tapos ipapakita sa inyo ha. Naka-zero. Okay. Ito, papakita ko sa inyo yung timbang. Ilan? 231. O, pakita mo sa kanila. 231, yan yung fake version. Okay? Yan yung fake version. Okay? And this, the original version. Ilan? Sabi mo. 300. 300 grams. Okay? 231 grams versus 300 grams. Ayan. Ito yung original version. Okay? Dito sa Big Man, hindi tayo gumagamit ng fake version or ng China version. Ang ginagamit natin yung original version. O, ilapit mo, ipakita mo sa kanila yung difference nung fake sa original. Ayan. Yan, dalawa. Yan. Okay. Yan, yung pinapakita sa inyo ni Lucas na malapitan, yan yung fake and original. Okay? Yung original, makikita nyo, merong print na markings. Ayan, ha? Yan. Okay? Makikita nyo, yung isa, walang ka-print. Yan yung China version. Yan yung copy version. Okay? Ang ginagamit natin, ang ilalagay natin dito sa ka-airsoft natin is yung original version. Ngayon, sasabihin naman nung iba, wala namang kwento, kahit original, kahit copy version, suppressor lang naman yan. Kung sa inyo, walang kwenta, sa amin, it matters. Okay, alisin muna natin ito. Papakita ko sa inyo ha, yung original, ikakabit ko. Ikabit ko muna yung fake, no? Ikabit muna natin yung ikabit muna natin yung copy version. Ito yung copy version, okay? Kabit natin dito ha, iigpitan natin. Papakita ko lang sa inyo. Gusto ko makita nyo. Ayan. Okay, nakakabit na. Copy version, di ba? Ayan, oh. Makikita nyo yung copy version. Ayan na, ito. Ayan, oh. Kumakalog up and down. Mahigpit na yan, ha, mga ka-airsoft. Pasagad na yan, ha. Kumakalog up and down. Kumakalog left and right. Kumakalog front and back. Ayan. Kitang-kita naman, 'di ba? Nakita-kita niyo naman. Yan yung fake version. Okay? Ito yung masasabi natin na replica version only. Okay, ito. Ayan ha. Pakita ko sa inyo, ito pala yung flash hider niya, no? Ang ganggang din ito eh. Ayan. Alisin ko muna to, ha? Okay. Okay. Ngayon, ito yung original version. Papakita ko sa inyo, imamount natin, kakabit natin. Okay, alisin muna natin para mabilis. Yan. Sisikipan natin.
Okay. Then, kakabit natin to ha. Lagyan natin konting silicone. Para hindi maganit. Okay. Nilagay natin. Ngayon mga Urso, makikita nyo, hindi siya kumakalog up and down. Hindi rin siya Ay, hindi. Hindi pa masikip. Sorry. Ayan. Hindi siya, tignan nyo ha. Hindi siya kakalog up and down. Hindi rin siya kumakalog left and right. Hindi rin siya kumakalog front and back. Ayan ha. Ayan ha. Kita nyo naman ha. Tight, kumbaga ano siya, nakakabit siya ng mahigpit. Nakakabit siya ng matindi. Ayan o. Hindi siya kumakalog. Hindi katulad nung kanina kumakalog. O, pakita ko ulit sa inyo. Alisin ulit natin ha. Para lang makita nyo, no? Oh. Ayan. Dito kasi sa Bigman, transparent tayo. Okay? Dito sa Bigman, papakita natin yung totoo. Papakita natin talaga yung kung ano yung katotohanan. Okay? Yan. Ito yung, ayan ha, pakita ko lang sa inyo ha, para alam niyo yung difference ng original at saka ng hindi original, ha? Okay. Kasi, maraming napepeke. Hindi ko mo nakita nyo yung isang bagay at kamukha ng isang bagay, magkaparehas na sila. Okay? Hindi ko mo nakita nyo si Bea Alonso tapos nakakita kayo ng kamukha ni Bea Alonso, parehas na sila. Hindi. Magkaiba ugali nun. Okay? Magkaiba ugali nun, magkaiba pagkatao nun, kasi magkaiba ng kinalakhan yon. Hindi ko mo nakita nyo si Marian Rivera, may kamukha si Marian Rivera, parehas na sila maganda. Hindi. Baka yung isa maganda yung ugali, si Marian Rivera na original, baka yung isa taklesa yung ugali. Okay? Nakakita kayo ng Honda ng Honda, sabihin na natin na Honda Civic, nakakita rin kayo ng Honda Civic, magkaparehas, sasabihin niyo parehas yun. Hindi, magkaiba yun. Baka yung isa ron nakamakina na, yung isa ron upgraded na, yung isa hindi pa. Okay? Ngayon, nakakita kayo ng suppressor, parehas magkamuka. Pinakita ko naman sa inyo, yung isa original, yung isa fake, kung ano yung pagkakakilanlan. Okay? Higpitan natin. Okay? Higpit na yan ha. Ngayon, lagay natin to. Ito yung fake ha. O, yan ha. Okay. Naka-fake. Ito yung fake. Ayan o. Ayan ha, kitang-kita nyo naman. Ayan, kumakalog ha. O, forward reverse. Ayan, kitang-kita naman siguro sa camera yan, left and right. Ayan, yan yung fake version, okay? Kapit natin ulit yung original version. Para ano, maganda kasi, di ba? Nakikita nyo talaga ng lubos, di ba? Kasi, sasabihin nung iba, ba't ganun ang mahal? Ang mahal kasi syempre, nagbabayad kayo doon sa original eh. O, ito, yung kinakabit ko, yung original ha. O, pakikita ko sa inyo. Bitan. O, kabit natin to suppressor ha. O. Ayaw. Ayaw. Yun, okay. Okay. Nakabit natin suppressor, o. Hindi kumakalog yan. Okay? Oh. Hindi umaalog yan. Oh, left forward reverse. Hindi umaalog. Left and right. Hindi umaalog. Yan yung original, ito yung fake version. Huwag kayong magpapaloko kasi maraming nabibiktima. Okay? Hindi ko mo nakita nyo si Bea Alonso. May kamukha si Bea Alonso. Magkaparehas na sila maganda. Hindi ganon. Yung isa doon pangit. Kasi hindi naman siya yung original Bea Alonso. Okay? Yan. Nakita nyo, Ivana Alawi. May kamukha si Ivana Alawi. Hindi magkaparehas na Ivana Alawi yon. Yung isa doon, fake. Yung isa doon, original. Okay. Itong unit ng ating Airsoft, this is the HK416G. Ay, ano ba to? HK416G28. What is good and special about this? O, yan na. Yan na yung yan na yung episode natin, no? What is good and special about this unit is this is a Halimaw DMR setup. Okay? Halimaw DMR setup, ibig sabihin, ito yung something na unit na makakapagbigay sa iyo ng hinahanap mong lakas. Okay? Ito ang DMR is a unit, is an advanced unit na pamalit or substitute sa sniper rifle.
Okay? Ang sniper rifle kasi mostly is powered by a how do you call this? Bolt action spring. Isang kasa, pakpak, 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 isang putok. Okay? Pero dahil syempre, through technology, through innovation na nangyayari sa atin, lumalabas yung mga innovation ng mabilis. Okay? Ngayon, with this unit, hindi mo na kailangan ng sniper rifle na one cock, one shot. Hindi mo na kailangan mag-cock. Diretso niya nang maibibigay sa iyo yun, no? Pakita mo nga yung akin na nga yung isang scope sana nakasama nito. Yan yata. Yan. Ang scope sana nakasama nito is hindi yan. Parang ibinax ko eh. Parang yung 11. Ito. Oh, yan ba? Sige nga. Yan. Ayan. Ang scope na kasama sana nito is the standard scope, na standard long scope lang. Ito, this one. Ayan. Okay, yan lang kasama na scope. Kaya lang yung bossing natin nagpa-upgrade ng super long scope. Ayan, makikita nyo naman yung difference. Ito yung kasama sana, long scope na to. Diba? Naka-high rise. So, naka-high rise na bracket. Ngayon, nagpapalit siya ng super long scope. Grabe, tignan nyo naman ang haba. Talaga naman. O, diba? For sure, hindi kita sa camera yung yung haba ng unit. Ayan, okay. Yan, okay, yan. Ayan, magkapantay na sila, ha. Ayan. From this, naging ganito. Ito yung super long scope, okay? Ayan yung difference. Kitang-kita nyo naman. Oh, Lucas. Kitang-kita nyo naman yung difference nung bawat isa. Okay? This unit is a full metal. May nakalagay na suppressor. Equipped na with a suppressor. Full setup na to in terms of panlabas. Okay? Naka-bipod na. Yung ganitong unit, hindi pwedeng hindi mag-bipod to. Kasi napakabigat nito. Okay? You can adjust your bipod. Depende sa height na gusto mo. Depende sa pagkakatayo mo. Depende sa tindig mo. Okay? Yan. Pwedeng maiksi. Pwedeng isagad mo. Pwedeng long. Kung i-display mo siguro, pwede na yung ganyan na maiksi. Okay? Ayan, ha? Tandaan nyo, itong unit na to, DMR setup to. Hindi to pwedeng ipang assault. Ang haba nito. Paano mo ipapasok sa mga pintuan to? Okay? Just imagine, ha, ipang-assault mo ganito. O, sige, pagbigyan ko kayo. Dali, ha. Adjust lang natin yung spring. Masyadong matindi. Okay, ayan, okay. Look, paano ba ito i-adjust? Ayaw mabend. Hindi. Kailangan ba, Hindi, ibig sabihin ito, masyado siyang malakas yung spring niya. Di ba dapat nakaganyan? Masyadong mahatak eh. Paano kung gusto natin i-bend? Oh, di ba? Masyado siyang mahatak. Oh. Hindi, dapat to. Tama lang. Ito, may screw. Saan? Para, ang gano'n ko. Okay na yung screw. Okay na yung screw. Higpitan natin yung tension. Sandali lang mga karsa pa. Yan. Papakita ko kasi sana sa inyo eh. Hindi. Umiikot lang eh. Dapat to, di ba? Baliktad ang kabit mo. Hindi tama naman, di ba? Kaya lang masyadong malakas yung spring. So kailangan medyo i-loose. Kailangan medyo manghina naman o kailangan mahigpit. Kailangan ito. O baliktad ang kabit mo. Kinabit mo ba tong spring? Hindi, nakakabit na. Nakakabit na.
Ah, gets ko na. Mali ka ng ano. Ayan, oh. sorry. Mali lang. Oh, ayan, oh. Oh. Ayan. Okay, ano ba ipang-assault mo yung ganito? O, tingnan nyo naman kung gaano kahaba. Pucha, paano mo naman ipang-assault yan, di ba? Paano ka papasok sa mga pinto? Pucha, masyadong malakas yung spring. Ayan. Paano ka naman papasok sa mga pintuan kung ganyang kalaki yung unit mo? Di ba? Kaya hindi pa assault to, tapos mabigat siya mga airsoft, no? So, without a battery, okay, ito without the presence of battery and magazine and BBs, okay, ang bigat niya is, pakita ko na sa inyo. Ang bigat niya, hindi ko mabitawan is 3.1. Okay, 3,100 grams. So, 3.1, no? So, yan ang bigat niya. Biruin mo meron kang karga-karga na 3 kilo na unit. Wala pang battery yan. So, kung may battery at saka magazine, 3.5 kilo. 'Di ba? Napakatindi niyan, no? So, itong unit na to, makikita nyo, mahaba siya. Kasi nga, DMR to. So, pwede ipanlaro, pwede ipang rat-rat, kasi meron pa rin siyang rapid. Pero, I don't suggest na ipang rat-rat to, ha? Huwag nyo ipang rarat-rat. Kasi DMR setup na to okay? Right now, pinalitan lang natin to ng spring para medyo, tapos konting tuning para umangat lang yung FPS. So, itong unit na to, kahit stage 5 pwede. Sabihin na natin, pagpalagay natin, between stage 2 and 3 ang setup ngayon nito. Pwede mo pang stage 3, stage 4, and stage 5. Yung stage 5, yun na yung all-out upgrade na talaga. Medyo madugo na yun. At saka, medyo pang matindihan na talaga yun, no? I don't suggest that kung yung ayaw mo sumakit ang ulo. Kung ikaw talagang nakakaintindi ka, marunong ka mag-troubleshoot, pwede siguro yun. Pero kung hindi ka marunong mag-troubleshoot, naku po, wag mong iasa sa gunsmith kasi masakit sa ulo yun, no? Alam mo yung tipong hindi ka makakatulog kasi yung unit mo may problema. Di ba? Hindi ka makakatulog, wala kang peace of mind hanggat hindi nagagawa yung unit mo, di ba? Kaya wag not unless na talagang marunong ka, kaya mo, pwede naman. Pero kung hindi ka marunong, naku po, wag mo na pilitin kasi, di ba? Kahit hanggang ano lang, siguro stage 3, mapatungtong lang ng, let's say, ako, best FPS for me, ang pinaka-stable na FPS is between 500 but will not exceed. Sa totoo lang will not exceed 550. Yun, no? Tapos isa pa mga airsoft na, halimbawa merong 10 ganitong unit. Actually ngayon hindi ko pa alam ang FPS nito. Halimbawa merong 10 ganitong unit. Asahan na natin na hindi kayang i-upgrade ng Bigman at hindi kayang i-upgrade ng kahit sino yung unit na yon ng pare-parehas. Halimbawa, meron 10 ganito, i-upgrade natin. Pare-parehas ang result na gusto mo, hindi pwede. Never in the history of airsoft mangyayari yung mga ganyan. Okay? Never in the history of airsoft na 10 G28 na DMR i-upgrade isa lang ang result, never mangyayari po yun. Okay? Kaya please bear with me, wag po kayong magagalit or wag po kayong kumbaga parang magtatampo kung halimbawa may request kayo na upgrade tapos hindi ko na reach, no? Magkakaiba kasi ang unit. Magkakaiba talaga, no? Kahit 10 unit yan na pare-parehas na Glock, magkakaiba ang FPS niyan. Okay? Ayun. Ngayon, try na natin, no? Try na natin. So, mahaba talaga yung unit, Okay, discuss ko muna. Full metal mula ulo hanggang baba. Equipped with a long telescopic scope. Equipped with a bipod. Bipod, adjustable ito, Hindi steel to, no? CNC alloy and hard polymer combination plus original na scope, na suppressor. Walang kalog. Okay? Sige.
Ayan, adjustable, oh. Grabe, di ba? Ayan. Tama? Pantay ba? Okay. Ngayon, isa sa special features nitong unit na to, together with the bipod, is, pan-tactical na talaga to. Kasi, ito, pakita ko sa inyo, ha. For example, nakafocus ka. Okay? You can move it backward. You can move it forward. Okay? Ngayon, pwede ka pang mag-sideward. Left and right. Okay. Now, ayan. Kung nakikita ninyo, ayan, ayan, ayan. Parang hindi pantay. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Parehas lang. Okay, ayan ha, ayan. Ayan. Makikita nyo, ito ha. You can move it backward. O, ayan. Pwede mo siyang igalaw kung saan mo gusto. Pwede rin sideward, left. Ano yun? Nasasabay yan. Ha? Pipikapin na. Right. O, ayan. Nakita nyo, left, right. O, ayan. Naigagalaw siya. Okay? Ngayon, hindi mo na kailangan na halimbawa. Kasi yung regular, yung standard lang na bipod is, okay, kailangan mong umusog doon. Ang gagawin mo, iuusog mo to. Ang pangit, di ba? Nakapokus ka na, mawawala ka pa sa focus. Ngayon, kailangan mo umusog doon dahil nandun yung kalaban mo. Ang pangit! Pero, kung yung bipod mo is tulad nito, okay, nandito yung kalaban mo ha, sa kanan, oh. Oh, kita mo? Gumagalaw yung bipod mo nang ayon sa kagustuhan mo. Nandun sa kaliwa, oh. Oh. Oh, yan. Nakikita nyo, ganun ka high-tech yan, okay? Tapos itong unit na to, makikita nyo ha. Dito, medyo may kabigatan talaga siya. Pagpaumanhinan nyo na ako, no? Okay, itong unit na to, ayan. Kung makikita nyo, kakaiba yung buttstock niya. Okay? Adjustable, depende sa gusto mo. Kung tawagin nito, this is the cheek rest. Ayan, dali pakita ko sa inyo kung paano yung na-adjust yan. This is the cheek rest. Okay? Ayan to, ayan, no? Ayan. Na-adjust yan mga RSO pa. Yan. Ito, the butt, ayan ha. Pwede nyong habaan to, okay? Pwede nyong habaan. To, na-adjust to pataas eh. Nakpang ba't? Ay, okay, screw type. So, ini-screw, then i-unscrew nyo, ayan, para ma-adjust nyo to. Cheek rest yan. Dito nyo ihiga yung pisngi nyo. Okay? Ngayon, at the same time, ito na-adjust din to. Ayan. Yan, depende sa gusto mo. Ang haba na, di ba? Pwede rin palang ganito lang. Grabe, ang haba niya, mga Urso. Pantinding, gwapong, ganda, no? So, alamin na lang natin din yung mga ibang features. Sa ito, na-extend pa to, eh, oh. Ayan, oh, bumubo ka, naghihiwalay, eh, oh. Then, ayun. Okay, nasa sa'yo na yun, no? Pero ako, hanggat maaari, mas gusto ko ganyan eh. Yan, compact eh. Tapos, adjust natin yung cheek rest ha. Pakita ko lang sa inyo. Gusto ko rin ay, okay, allen. So, pwede akong allen. Nasaan na yung, ay. Gusto ko lang rin makita, no? Kasi, hindi ko pa ganun na-explore tong unit na to eh. Ang dami pala niyang features, nakakatuwa. Ayan. Depende kasi, yung cheek rest kasi ang silbi nito para merong sandalan yung pisngi mo, pag iniliad mo. Ngayon, yung sandalan na yan will serve as your stability. Pag walang cheek rest kasi, medyo hinahapit-hapit mo. Pero pag may cheek rest, tulad nito, pakita natin. Ayan, ha. Ay po, tiyang galing. Kaya lang, medyo malaki yung mukha ko. So, kailangan. Ayan, o. Yan, o. Pucha, ayan na. O. Kaya lang, i-calibrate ko na rin pala. Dali, ha. Iaano na natin.
para yung ka-airsoft natin eh, hindi na mahirapang magsipat-sipat. Pero kung pwede mo pa rin itong i-calibrate sa kagustuhan mong setting ha. Pero for now, calibrate natin siya. Okay, let's say ano lang tayo, 10 yards. Okay, 10 yards. Ika-calibrate mo siya nang naayon dun sa layo na dapat niya ha. Ayan. Ayun, okay na. Grabe, ang ganda, ang linaw. Nakakatuwa naman, kaya lang sumobrang taas ng chikres ko ito. Sumobrang taas. Hindi na makagalaw yung mukha ko. So ito siguro chikres na to, depende nga, tama. Depende sa laki ng mukha nung gagamit, no? Kung tulad ko na adult, wag nyo na palang i-adjust, no? Pero kung ang gagamit mga bata dahil maliliit yung mukha, so ayan ha. Yun, grabe. Ang linaw. Look, kaya ba ng camera mo to? Picture. Oo. Ipakita mo, ipakita mo yung ano. Tingnan mo nga kung kaya ng camera mo. Ayan, kung makikita niya yung mga nakazoom na yan. Para mapakita. Ayan. Sige. Ayan. Hindi, huwag mo ganun ilapit. Mahirap sa camera. Ayan. Dali. Yan. Dali, huwag mo na. Okay. Yan. Yan, oh, yan. Pakita mo. Yan. Yan ha. Ang linaw na scope niya. Grabe, nakakatuwa. Oh, ayan, pakita mo. Oh, di ba? Basta yung sight up. Oh, yan. Kita nyo ha. Isang kabilang camera. Ayan, yan. Ganyan kalinaw, oh. Oh, di ba? Oh, yan. Naka-night mode dyan. Yung night mode, syempre, mahina siya pag pag gabi. No? Ay, pag maliwanag. Night mode, pang madilim. Okay, so, napakaganda ng unit. Grabe. Naka-setting yan. Setting pa rin natin dito. Try natin na. Try kong ilagay sa 15 yards. Kung paano magiging setting natin ha. Gusto ko kasi yung bossing natin pwede mas lumapit. Grabe, i-try natin sa 20 yards, 25 yards. Ay, grabe naman to. Ang linaw, ang liwanag. Ngayon, isusum natin. Kulang pa yata sa zoom. Dali lang mga ka-airsoft ha. Inaano ko lang siya, kinakalibrate ko para sa ating ka-airsoft ha. Taas natin pa yung yards. Grabe, ang ganda. Ang ganda! Pero, bossing, ikaw na lang bahala, no? Na mag-calibrate, no? Nung mismong focus niya. Ngayon, ito, naisisiro rin dito ito. Aalisin mo lang to.
Okay, yan ha. Kita ba ako? This is the calibration going up and down ng cursor. Okay, then, sara mo yan. Okay, this is the calibration ng going left and right naman ng cursor. Ito. Yan. Ito, okay? Ayan. Ngayon, ito pa. Dali ha. On the right part, left part, is the ito, adjustment, dimmer and brightness of each light. To. Iniikot lang to. Then dito rin located yung battery. Okay? Okay, so demo and test fire na natin yung unit. Yan. Okay, so this unit is a battery operated. Pagpasensyahan nyo na ako ha. Medyo ang gulo-gulo kasi mga ka-airsoft ang haba-haba niya. Hindi siya ganun kadaling i-manage, no? Medyo mahaba siya. Okay. Battery operated to. So, ang battery nilalagay dito. Adjustable. Okay? Ngayon, kung gusto mong alisin siya dahil ilalagay mo yung battery, hatakin mo to pababa. Okay? Ayun. That's it. Okay. Ngayon, ito yung bat stock kung saan mo ilalagay yung battery. Okay? Ngayon, bibigyan natin ang bossing natin ng battery na li-poly. Ibig sabihin, li-poly, ibig sabihin, ang ibibigay natin battery is the upgraded version. Okay? Hindi natin siya pwedeng hindi bigyan ng upgraded version kasi yung unit, baka hindi niya ma-enjoy. Ngayon, ang battery, li-poly, hindi siya pwedeng, number one hindi siya pwedeng ma-overcharge, hindi siya pwedeng ma-drain. Yan yung weakness ng ganitong battery. Ito yung pinaka-sensitive pero pinaka-effective. Hindi siya pwede ma-overcharge, hindi siya pwede ma-drain, hindi siya pwede mag-init. Paano wag mag-iinit? Pag i-charge mo siya, kailangan nakabunot, nasa labas. Okay? Hindi nasa tube. Pangalawa, hindi siya pwedeng ma-drain. Okay? One full charge of this battery is equivalent to 20 magazine. Okay? This magazine is, I think, kung di ako nagkakamali, 200 rounds to. Para sa isang sniper rifle, actually, hindi naman talaga ganun kadami ang bala. Pero this is 200 rounds. Okay? Ngayon, 20 to 25 na ganito. Okay? Big man. Ginamit ko yung unit ko, nakadalawang magazine lang ako. Kailangan ba i-charge ko na? Yes, charge mo na. Para every time na maglalaro ka, yung full capacity meron ka. Okay? Kasi syempre, hindi mo chinards. Nakalimutan mo, teka, nakailang magazine na ba ako? Parang ilang putok lang yun eh. O yun, doon na darating yung puntong madedrain yung battery mo, masisira. Okay? Ang indication ng battery is pasira na bumababa yung lifespan is bloated. Pasok natin dito sa bat stock. Putya, nahihirapan ako. Lucas, alisin mo nga muna to. Pasok natin sa bat stock. Gusto ko kasi makita nyo eh. Yan. Okay, then plug natin to. Hirap pa. Pasok muna, then plug. Okay, after natin ma-plug, secure all the wire. Balik natin to. Kita ko kita. Uy! Yan. Ang hirap kasi niya, ang haba eh. Tapos ang daming nakalagay rito sa lamesa eh. Ha? Oo nga, ang dami kasi nakalagay rito sa lamesa eh, no? Okay. Okay, yan. So, mamaya iayos mga yung stand Dali. Baguhin natin yung orientation ng stand, hindi ganito. Para baka mahirapan yung bossing natin dito eh. No? Mamaya iayos natin, no? Okay, so itong unit na to, makikita nyo na. Okay? Ngayon, single fire. Again meron pa tong rapid Normally dapat ang isang DMR inaalis na ang rapid fire di ba? Pero ito hindi natin inalis kasi
wala namang request yung airsoft natin. Pagdating nito ng stage 3, dapat to nakaalis na to. Walang 550 FPS pataas na may rapid. Ikakasira niya yun, no? Kaya pag may rapid na, kaya pag 550 FPS pataas na, ay alisin na yung rapid para hindi masira yung unit, no? Sir, may budget meal ka po na 5K. Naku po, kung budget meal po hanap mo, bossing, para manatili magkaibigan tayo, hanap ka na lang sa iba, no? Kasi kung budget meal lang nga nahanap mo, wala po sa akin nun. Ang budget meal po kasi design para masira agad. Ngayon, kung budget meal hanap mo, magagalit ka lang sa akin. Ayaw kong maging kaaway ka, bossing, no? Kung budget meal hanap mo, hanap ka na lang sa iba po. Okay, Junior Tolentino, budget meal din, hanap na lang po kayo sa iba. Maging magkaibigan tayo. Iba, yung iba na lang kagalit nyo, no? Okay, so, saan na ba tayo? Saan na yung unang... Boss Big Man, kailangan pa ba i-rehistro ang airsoft po? No need, no need. Option mo, choice mo. Kung gusto mong i-rehistro, pag na-register mo yung airsoft mo, hindi ibig sabihin, binibigyan ka ng kumaga, hindi ko mo naka-register airsoft mo, authorized ka na to, to use it on public, ha? Okay? Ganito yan, no? Niregister mo yung airsoft mo. Okay, airsoft mo, niregister mo, hindi mo pwedeng gamitin in public. Airsoft mo, hindi mo niregister, hindi mo pwedeng gamitin in public. So, ano silbi ng registration? Para lang meron. Nasa sayo po yun. Kung gusto mong i-register, pero ako, I don't suggest. Okay? 0.30 grams na bala, dapat 0.35, 0.40 para sa isang sniper. Pump lang po tayo. Okay, di na natin gano'ng pupunuin. Lalagyan ko ng 0.20 grams kasi magkokrono tayo. Tatandaan ninyo, hindi tayo naglalagay ng 0.20 grams para lumakas yung unit. Okay? Naglalagay tayo ng 0.20 grams kasi yung 0.20 grams ang standard unit of measurement. Ito yung banggaan. Dito binabase kung gaano kalakas yung isang unit sa 0.20 grams. Okay? Hindi po nagkokrono na gumagamit ng 0.30 grams or 0.35. Kung gusto mo makuha yung tamang result sa 0.20 grams ka. Okay? Yan. Dito. Front test tayo. Haba nito. Okay, chrono test. Now go. Mga airsoft, this is the HK G28 DMR Sniper Rifle. Chrono test po tayo. Okay, firing. Naran? Wala. Wala. Wala magazine. Ay! Para akong gago. Nakakahiya! Okay, mga airsoft, pasok ang magazine. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Okay, go. Wala. Mga airsoft, this is the DMR G28. Chrono test po natin. Okay, first chrono, 488. Medyo mahina siya. Siguro pwede nating hapitin, palakasin natin. Okay? I-adjust ko na lang, no? First chrono, 488. 489. Okay? 488 again. Isa pa. 509. Ayan na. Ganito, no? Kasi syempre, dahan-dahan lumalapat yun eh. No? So, kanina, syempre, baka hindi palapat kasi in-upgrade. Palapat ng palapat yun. Lalapat yung mismong mga rubber, yung mga spring, di ba? Okay? 509. Wala. 495. Ayan, no? Hindi pa stable eh, no? Matama.
483. Dali ah. Hindi ko makita kung baka kailangan natin i-adjust yung hop up. Pero, I think, diretso eh. Sige, isa pa. 509 yung pinakamataas natin. Kailangan ma-i-adjust pa to. Wala nang 0.20. Dali lang mga karsa pa. End ko na. Oh, end ba na? Lagay tayo ng 0.20 again. Try natin. Tatandaan nyo po mga karsa pa, pag yung unit nag-reach na siya ng 550 yung unit nyo, mas safer kung iba-bypass na natin yung rapid fire kung aalisin na. Para kasi just in case na ma-switch nyo siya into a rapid fire, at least walang puputok, 'di ba? Hindi magra-rapid. Tatandaan niyo, napaka-deadly ng 550. Kayang mangwasak ng gearbox nun, no? Okay, pasok. Okay. Medyo na hindi siya relax ikrono, ha. Ganun pa rin, 490. Okay. So, adjust pa natin ito mga karso pag po kayo mag-alala. So, akong bahala, i-adjust natin ito, papalakasin natin. Okay? Kulang siguro yung nilagay natin na spring. Okay, firing tayo. Single fire. Rapid fire. May rapid fire pa kasi siya eh. Grabe, taas ng rate of fire ha? Kahit na DMR siya. Single fire. Okay. So, yung unit natin, napakaganda. Kaya lang, medyo nabibitin pa ako sa FPS. Para sa ganitong unit, kailangan, gusto ko maging stable siya sa 520, 530, 540. Ganon. Hanggat maaari, ganon ang gusto kong FPS niya. Ngayon, kung below 500, napakasarap. Kaya ni rapid fire ko, di ba? Pero kung mag-exceed to ng 550, the next time na i-upgrade ko, I don't suggest na i-activate pa natin yung rapid fire. Okay? So, anyway, tanungin natin yung kay Airsoft natin kung talagang saan niya gusto mag-settle, 550 above or 550 and below. No, tatanungin din natin kung gusto ba niyang ialis yung rapid fire. Okay? Mga Airsoft, yun lang po muna for now, no? So, may mga nagpa-shoutout ba? Kung meron, batiin natin, syempre, no? Okay, ayun, may pa-shoutout. Okay, Sir Bigman, may battery ba yung scope? Yes, Sir Aris Laga. Ay, ito pala, nanonood siya. Sa kanya ba to? Oh, yun. Yes, sir. May battery po yung scope. The battery actually merong day mode and night mode po, no? Sir Aris, medyo maraming salamat, bossing, sa info po. Medyo ako mismo bitin dun sa lakas, no? Kasi 509 lang, no? Yung pinakamataas natin. Although, hindi pa ito nagsesettle, kasi pwedeng mag-reach yung 509 natin, pwedeng mag 520 yun eh. Pag lumapat na talaga, no? So, dapat to gamitin muna. Pero, dahil nga malayo ka sa akin, I'll make sure na stable siya sa 520. 520, kasi yung 520 pumipitik ng 530. Hindi po to gas type ha, para mag-drop. Hindi. Dapat to stable, no? Siguro pinakamababa niya dapat 510. 520, 530, 540. Mga ganon, no? Tapos, Sir Aris, kung sakali lang, no, na magpa 550 tayo, medyo risky kasi mag-alis tayo ng rapid fire. Nasa sayo kung gusto mong alisin rapid fire para tumagal yung unit. Kasi may mga cases na hindi sila nag-upgrade. So hindi nag-alis ng rapid fire, sumabog ang gearbox. Hindi talaga kakayanin, no, ng may rapid fire. Hindi kakayanin eh. Although matinding unit to, nagbibigay tayo ng reservation.
no, ng allowance. Ayaw naman natin na masiraan ng unit, di ba? Hindi biro ang presyo nitong unit na to, no? Okay mga Kersop, ito muna, no? Upgraded naman, kaya lang nabitin, okay? Nabitin. So, every time matatapos maglaro, always clear the magazine, syempre. Kailangan yan. Then, clear the chamber, isang putok. Okay. Pag sigurado mo na walang bala, rest the spring. Lagay mo sa rapid fire, press mo ng 1 seconds, then single fire, then put it back to safe. Itong unit na to, napakasarap, napakalupit unit natin kay Airsoft, no? So, wala naman ng kailangan pang malaman na info for the unit. So, yun lang, medyo nabitin lang ako. Ako mismo, medyo gusto ko talaga, maiangat siya at least 510, 520, 530, no? Gusto ko stable siya sa 510. Kumbaga, 510, aangat na 520, bababa na 510, kasi DMR to eh. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. At ito po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.